Patuloy pa ring nakabantay ang mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound kung saan pinaniniwalaang nagtatago ang leader nito na si Pastor Apollo Kibuloy. Ano kaya mga posibleng senaryo sa nagpapatuloy na standoff na ito? Alamin natin yan sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat Dayan at magandang umaga sa inyo dyan sa studio. Rule of law. Yan dapat ang lagi nating iisipin. Kahit sino ka man, kahit gaano man kataas ang posisyon mo, kahit gaano ka man kayaman, ikaw ay nasa ilalim pa rin ng prinsipyong ito na dapat ang umiiralay ang batas. Sa nangyayari po ngayon na standoff sa Davao sa pagitan ng mga PNP at ng mga suporta o supporter ni Pastor Apollo Kibuloy, malinaw na meron ditong lumalabag sa rule of law. Bagamat ating laging pinapayuhan ang mga pulis na magkaroon ng restraint at siguruduhin na sa pagsaserbi nito ng arrest warrant ay walang masasaktan, nakikita natin na doon pa lang sa presensya ng mga supporters ni Pastor Kibuloy na hinaharangan ang pagsilbi ng arrest warrant sa pastor, ito ay forma na ng obstruction of justice. Ito ay malinaw ng hindi pagtalima sa rule of law. Siyempre, nauna na dyan yung pagtatago ni Pastor Kibuloy. Alam niyo po, si Pastor Kibuloy, meron na pong kasong nakasampa sa kanya. Napatunayan na ang probable cause, bagamat hindi pa naman siya nahahatulang guilty, nag-undergo na siya ng proseso sa piskalya at napatunayan na may probable cause kaya may arrest warrant na. At ito ay katulad din ng tuklas ng probable cause sa Amerika sapagkat may mga kaso din siya sa Amerika na kung saan siya hinahanap din ng batas. So ang payo natin dito kay Pastor Kibuloy ay tigilan na ang pagtatago. Sumuko na. Ilagay na niya ang sarili niya sa batas sapagkat kung totoo naman talagang wala siyang kasalanan ayon sa kanyang sinasabi ay mapapatunayan naman yan. Marami naman siyang pera, pwede siya magbayad ng abogado, pinakamagaling na abogado sa bansang ito para sa ipagtanggol. As sinasabi ng mga kakampi ni Pastor Kibuloy, overkill daw ang ginawa. Meron daw violation ng rights ni Pastor Kibuloy. Anong rights ang binaviolate dito? Siya ay nag-undergo ng proseso. Siya ay nag-undergo ng DOJ investigation. May probable cause, may arrest warrant. At hindi naman siya pagkakaitan ng karapatan na idepensa ang sarili niya. Kaya nga siya, hinihiling na natin na sumurrender na at magpasakop na sa rule of law para madepensa niya na ang sarili niya. Pero kung ihambing kasi natin, marami kasi itong dapat nating sabihin nito, no, bagamat sensitibo. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, alam natin na marami mga tao ang bigla na lamang nawala o pinatay o hinuli nang wala man lang sampang kaso. Yun ang pag-aabuso ng kapangyarihan. Yun ang paglabag sa kapangyarihan ng mamamayan. Yung hulihin mo ang tao na walang arrest warrant, sampahan mo ng kaso na kung iniimbento mo lang o kaya ay bigla na lang mawawala. O kaya ay di umano itatakas o manlalaban. Ay yung mga yan ay suspetsa pa lang yan, wala pa silang kasong nasampa. Ngayon malinaw dito na may kaso ng nasampa kay Pastor Kibuloy, may probable cause na. At sana malinawan ng lahat. At muli, pinapayo natin mga pulis, ibayo pang pag-iingat, ibayo pang restraint, para naman walang maging dahilan ang sino man na akusahan ng Estado na nag-aabuso ng kapangyarihan. At yung mga supporters ng Pastor Kibuloy, sana naman maintindihan ninyo na may proseso tayo ng batas. Ang ginagawa nyo na po ay obstruction of justice na. At ang pananawagan ninyo sa pagpapalit ng gobyerno, ang pagpatalsik sa presidente, ay maaari nang ma-interpret na inciting to rebellion. So yun lamang po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.